Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang nanay na nawawala ng halos 4 na taon. Ang akala nga ng kanyang pamilya, siya ay naglayas lamang kaya hindi na umuwi sa kanilang bahay. Taong 2016 sa Cavite. Ang babae ay kinilalang si Maria Evelyn Sayos, 54 years old, na nakatira sa Cavite. Si Evelyn ay isang Assistant General Manager sa isang kumpanya. May 2 mga anak si Evelyn. Ang panganay niya ay si John Levy at ang kanyang bunsong anak ay 18 years old na si Joanna. Hindi naman na inilabas pa ang larawan ni Levy sa media. Taong 2011, nabiyuda si Evelyn kaya siya na ang tumayong ina at ama ng kanyang 2 mga anak. Masipag na ina si Evelyn na nagtatrabaho at inaalagaan ang kanyang mga anak mag-isa. Tahimik nga na namumuhay noon sina Evelyn, Joanna at Levy sa kanilang bahay. Ayon nga kay Levy, kahit na magkaiba sila ng ama ni Joanna, maayos ang kanilang naging relasyon magkapatid. Taong 2014, naging boyfriend ni Joanna si Ronald James Rudy. At kalaunan nga ay nagdesisyon ang dalawa na magsama na sa iisang bahay. Tumira ang dalawa sa bahay ni na Evelyn. Malugod naman na tinanggap ni Evelyn si Ronald sa kanyang bahay at itinuring din niya na sarili niyang anak. Pero tutol talaga si Evelyn na magsama ang dalawa sa iisang bahay dahil nga 16 years old pa lang noon si Joanna at masyado pang ang bata para mag-asawa. Pero tinanggap pa rin ni Evelyn ang kagustuhan ng kanyang anak na si Joanna dahil nga para kay Evelyn ay hindi naman niya kayang pabayaan ang kanyang anak. Makalipas nga ang ilang buwan, nagkaroon ng anak si Joanna at Ronald. Naging mabuting lola din si Evelyn. Tinutulungan niya sina Joanna at Ronald para buhayin ang kanilang anak. Ginagabayan din ni Evelyn ang magkasintahan para sa ikakaayos ng kanilang relasyon. Maayos naman ang relasyon ni na Joanna at Ronald. Magalang si Ronald sa kapatid ng kanyang kinakasama na si Levy at tinatawag pa nga niya itong kuya. Si Evelyn ang nag-aasikaso sa lahat ng gawaing bahay habang siya ay nagtatrabaho. Sa paglipas nga ng mga panahon, si Evelyn na ang sumalo sa lahat ng mga responsibilidad ni na Joanna at Ronald. Ayon nga sa pagkwento ni Levy, noong August 15, 2016, nagpaalam siya sa kanyang nanay na kinabukasan na siya makakauwi dahil kailangan niyang tapusin ang kanyang thesis. Ibinilin pa nga ni Levy kay Joanna na sila na ang bahala sa bahay habang siya ay wala. Ang pangyayari, August 16, 2016. Habang wala si Levy, nagkunwari sina Joanna at Ronald na sinorpresa nila si Evelyn at sinabi dito na sila ay aalis at mamamasyal. Pero lingid sa kaalaman ni Evelyn, may masamang balak pala ang kanyang anak at ang boyfriend nito sa kanya. Tinawag ni Joanna si Evelyn para bumaba na sa sala dahil sila na nga ay aalis. Sa gilid ng hagdan, nakaabang na pala si Ronald. At nang makababa na ang ginang sa sala, ay pinukpok nga ni Ronald si Evelyn. Dahil dito, nahulog sa sahig si Evelyn. Pagkatapos, ay binigay ni Joanna ang isang patalim kay Ronald, kung saan pinagsasaksak ni Ronald si Evelyn. Dahil nga sa mga tinamong pinsala ay agad na namatay si Evelyn. Ilang oras namang tulala si Ronald matapos ang krimen. At si Joanna naman ay umakyat sa kanilang kwarto at nagtago.
Makalipas ang ilang oras, dinala ni Ronald ang labi ni Evelyn sa likod ng kanilang bahay. Bumili din siya ng mga buhangin at semento para nga itago ang mga labi ni Evelyn. At tanghali nga ng araw na iyon ay nailibing ni Ronald ang mga labi ni Evelyn sa isang septic tank sa likod mismo ng bahay ni Evelyn. Maging ang mga ID at passport ni Evelyn ay sinama niya sa libingan nito. Habang ginagawa iyon ni Ronald ay nasa taas pa rin ng kwarto si Joanna. August 16, 2016, gabi nang makauwi si Levy sa kanilang bahay. Nagtaka siya nang wala doon si Evelyn kaya tinanong niya ang kapatid na si Joanna kung nasaan ang kanilang nanay. Ayon umano kay Joanna, sinundo si Evelyn ng kanyang high school batchmates sakay ng isang sasakyan at pupunta ang mga ito sa Singapore. May dala pa nga daw maleta si Evelyn nang ito ay umalis. Nagtaka at nagulat naman si Levy dahil wala naman nabanggit sa kanya ang kanyang ina hinggil sa pag-alis na ito. Hindi daw kasi ito normal na ugali ng kanyang nanay at aalis ng walang pasabi at biglaan. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula nang mag-alala si Levy sa kanyang ina. Inisip din kasi niya noon na siya ay nag-aaral pa at kailangan niya ng panggastos. Samantala, habang dumaraan ang araw, pinilit ni Ronald at Joanna na itago nga ang krimen. Madalas silang bumibili ng semento at buhangin para takpan ang septic tank. Ilang beses pa nga ay nakita ni Levy si Ronald na nagsisemento at tinanong niya ito kung bakit siya nagsisemento. Sumagot naman si Ronald na bilin daw iyon ni Evelyn sa kanya. At dahil doon ay hindi naman na nagtaka pa si Levy. August 20, 2016, makalipas ang ilang araw ay hindi pa din umuwi si Evelyn pero hindi ito ni-report ni Joanna sa mga pulis. October 11, 2016, nakatanggap ng isang message si Levy mula sa kanyang nanay na si Evelyn. Sa chat, binati ni Evelyn na belated happy birthday si Levy at nanghingi ng pasensya na hindi na siya nakapagsabing siya ay aalis. Busy din daw noon si Evelyn at siningit lang niya ang pag-chat. Kinamusta din ni Evelyn ang lagay ni na Joanna at nag-iwan ng I love you message kay Levy. Ayon din sa message ni Evelyn kay Levy, sana maintindihan mo bakit ako umalis. Gusto ko lang maranasan na mag-isa, walang stress at tumatanda na din ako. Sana ay intindihin mo na lang ako. Makalipas nga ang mga taon, hindi na nasundan pa ang chat ni Evelyn kay Levy. Dahil dito, lalong nag-alala si Levy kung ano nga ba talaga ang lagay ng kanyang ina. At ng taong 2018, nagsimula na si Levy na magtanong-tanong sa mga kakilala ng kanyang nanay. Tinanong niya ang mga kabatchmate ni Evelyn dahil nga sabi ni Joanna ay may sumundo sa kanilang nanay. Pero laking gulat ni Levy nang sabihin ng mga kabatchmate ni Evelyn na wala silang alam na ito ay umalis. At wala ni isa sa kanila ang kasama ni Evelyn na pumunta ng Singapore. Habang dumadaan ang panahon, nakita ni Levy na parang walang pakialam si Joanna sa pagkawala ng kanilang ina. Isang beses ay tinanong ni Levy si Joanna na kung sa tingin niya ay dapat na nilang hanapin ang kanilang nanay na si Evelyn. Sumagot lang naman daw si Joanna ng, "Kuya, wag na nating hanapin si Mama. Kung nasan man siya ngayon, sigurado ay masaya na siya." Doon na napagtanto ni Levy na parang may mali. Nagtaka siya na hindi nag-aalala ang kanyang kapatid sa kalagayan ng kanilang ina. Sa nagdaang mga okasyon,
nagme-message naman daw si Evelyn kay Joanna para siya ay batiin ng birthday. Makikita din ang mga screenshot mula sa Facebook na sumasagot pa ng comment si Evelyn. Kaya naman, noong September 7, 2018, nag-file na si Levy ng missing person report para sa kanyang nanay. Pero walang naging lead ang mga pulis sa kaso. Ang pagkatuklas ng mga labi ng July 2020. Dahil nawawala nga ang kanyang nanay at wala nang sumusuporta kay Levy, napilitan siyang huminto sa kanyang pag-aaral. Nagsimula siyang mag-apply ng trabaho at naging financially stable. Taong 2019, naging madalas ang pag-aaway at sigawan ni na Joanna at Ronald. Hindi nagtagal ay naghiwalay ang dalawa at parehong umalis sa bahay. Dahil nga dito, nagsimulang tumira mag-isa sa bahay si Levy. Doon ay naisip niyang ipaayos ang kanilang bahay. July 2020, habang nagtitibag ng semento ang mga trabahador sa likod ng bahay, natagpuan nila ang isang ID at passport na nakapangalan kay Evelyn. Kaya naman, tinawag ng mga trabahador si Levy at ipinakita sa kanya ang mga ID. Dahil nga dito ay naghinala na si Levy dahil 4 na taon na ngang nawawala ang kanyang ina. Marami nang pumasok sa isip ni Levy noon dahil marami pang parte ng semento ang hindi pa natitibag. Hindi din niya inaalis sa kanyang isip na baka si Evelyn ay nasa loob nga ng septic tank. Doon na nagsimulang matakot at kabahan si Levy. Kaya naman agad ngang tumawag ng mga pulis si Levy. Sa pamumuno ng mga pulis, nagpatuloy ang mga trabahador sa pagtibag ng mga semento. Matapos ang ilang saglit, nakita ni Levy ang kanyang kinakatakutan at tumambad nga ang labi ng kanyang inang si Evelyn. Dahil dito, unti-unting naging malinaw kay Levy na ang lahat ay posibleng sina Joanna at Ronald ang gumawa ng krimen sa kanilang nanay. Sila din kasi ang huling kasama ni Evelyn bago ito nawala. Naalala din niya, kaya pala nagsesemento noon si Ronald ay para takpan ang krimen na kanilang ginawa. Kaya naman, ng July 2020, dinala sina Ronald at Joanna sa istasyon ng mga pulis para tanungin. Sa pagkikwestiyon ng mga pulis, umamin si Joanna na siya at si Ronald ang pumatay kay Evelyn. Ayon kay Joanna, siya, si Ronald at si Evelyn ay nasa bahay noon nang magsimula ang isang away. Nagrereklamo na daw kasi si Evelyn noon kay Joanna tungkol nga sa mga bayarin sa bahay dahil siya lang lahat ang nagbabayad nito. Sinabi daw ni Evelyn na hindi man lang nagtatrabaho si Ronald para sa kanyang pamilya at wag nga daw iasa sa kanya ang lahat ng gastusin. Nang mga panahon na iyon ay nagrereklamo na pala si Evelyn dahil tila lahat ng responsibilidad ni na Joanna at Ronald ay siya na ang gumagawa. At dahil dito, napuno sina Joanna at Ronald ng galit kay Evelyn. Kaya bumuo sila ng planong siya ay patayin. Ayon pa sa statement ni Joanna, ilang beses sinabi ni Ronald sa kanya na balak niyang patayin si Evelyn pero pinipigilan niya ito dahil wala na nga siyang tatay ay mawawalan din siya ng nanay. Nang araw nga ng krimen, kinumpronta umano ni Joanna si Ronald dahil sa ginawa nito sa kanyang nanay at tinanong niya kung nasaan si Evelyn. Sinabi lang sa kanya ni Ronald na, "Baka nakakalimutan mo, tayong dalawa ang nagplano nito." Pinagbantaan din daw siya ni Ronald na kapag nagsumbong sa mga pulis ay isusunod ni Ronald ang kanyang kuya na si Levy. At dahil nga sa takot ni Joanna, hindi niya nagawang magsumbong pa sa mga pulis tungkol sa nangyaring krimen. Base naman sa statement ni Ronald,
hindi niya magagawa ang krimen mag-isa at ang may gusto talaga na mamatay si Evelyn ay si Joanna. Hindi din daw totoo na tinakot niya si Joanna na huwag magsumbong. Dahil nga maraming pagkakataon na pwede itong lumabas ng bahay para magsumbong sa mga pulis pero hindi niya ginawa. Pero para sa mga pulis, hindi sila naniniwala na walang alam si Joanna sa nangyari. Tingin ng mga pulis, si Joanna at Ronald ang nagplano talaga ng krimen. Lumabas nga sa investigasyon na gumawa pa nga sina Joanna at Ronald ng isang pekeng Facebook account ni Evelyn para pagmukaing buhay pa ito at nasa Singapore. Ang totoo namang Facebook account ni Evelyn ay ginagamit ni Joanna para magkunwari na ito ay buhay pa at kumukontak kunyari sa kanyang pamilya. Lumabas din na ang mga post sa account ni Evelyn ay peke at ginawa lang ni Joanna. Dagdag pa ng mga pulis, ang motibo ng krimen ay ang galit ni Joanna sa kanyang nanay dahil lagi silang pinapagalitan nito sa pagkakaroon ng anak na maaga. Ang mga gamit naman sa pagpatay kay Evelyn ay hindi na nila nakita matapos aminin ni Joanna sa mga pulis na itinapon nila ang mga ito. Ayon nga din sa mga kapitbahay ni na Evelyn, madalas nga niyang marinig na nag-aaway sina Evelyn, Joanna at Ronald. At nakita din niya na madalas ngang bumili ng buhangin at semento sina Ronald at Joanna. Samantala, sumailalim naman ang labi na nakuha sa isang DNA testing. Makalipas nga ang isang linggo sa pagkakahuli kina Joanna at Ronald, inutos na korte na sila ay palayain dahil hindi pa naman lumalabas ang resulta ng DNA. Kailangan pa din kasing makumpirma kung si Evelyn nga ang mga labi na nasa septic tank para magsilbing ebidensya laban kina Joanna at Ronald. August 28, 2020, lumabas ang resulta na ang labi na natagpuan ay positibo ngang pag-aari ni Evelyn Zayos. Dahil nga dito, inuutos ng korte na muling arestuhin sina Joanna at Ronald. Kasabay nito ay naglabas din ang korte ng warrant of arrest laban sa dalawa. December 22, 2020, naaresto si Ronald sa Cavite at sinampahan ng kasong murder. Inaresto din si Joanna at sinampahan ng kasong parasite para sa pagpatay sa sarili niyang nanay. Ang dalawa ay parehong kinulong habang naghihintay ng kanilang trial. Napuno si Levy ng galit dahil uli na lang nga siya at nawalan pa ng mapagmahal na ina. Hindi din matanggap ni Levy na ang napakabait niyang nanay ay sinapit yon sa kamay ng kanyang kapatid. Pero pinilit niyang maging masaya dahil nga kahit papano ay nagbigyan pa din niya ng disenteng libing ang kanyang inang si Evelyn. Unti-unti naman siyang bumabangon mula sa trahedya at sana nga ay makamit na nila ang hustisya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!